Talagang ito, kahayupan na ito. Hindi tao itong mga taon to. Nakita niyo naman yung hirap ng mga kababayan natin dito. Lagot ang may sala. Kakasuhan na ang ilang opisyal ng DPWH dahil sa mga questionabling flood control project sa Bulacan. Sinisiguro ni Secretary Vince Dizon na ang pananagutan hindi matatakasan. Umpisa pa lang ito ayon kay Dizon, kaya ang babala niya sa mga opisyal ng ahensya, iwasan na ang mga anomalya. Magandang gabi. Ako po si George Cahiles. At ako si Corina Sanchez Rojas. Para sa ating mga kaibigan sa Bacano dyan, buenas noches. Simulan na natin ang agenda. Dating Regional Director Henry Alcantara hinatulang guilty ni DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay ng flood control scandal. Pagsasampa ng kasong kriminal, inirekomenda rin. Mga mambabatas na may kaugnayan sa mga kontratista, pinangalanan na ng grupong PCIJ. Nasa 100 rallyista nilusob muli ang opisina ng Pamilya Diskaya. Gusot na naman sa PCO o manoy korupsyon sa Presidential Communications Office, ibinunyag ng PTV Anchor. Kaya good morning, Secretary Dave Gomez. Sir, gumalaw-galaw ka naman. Inflation tumalon sa 1.5% noong Agosto. Clash of Legends, Floyd Mayweather Jr. at Mike Tyson maghaharap sa exhibition match. At Italian fashion titan Giorgio Armani pumanaw na. Hollywood stars at kapwa designers nagbigay pugay. May nasampulan na sa mga dawit sa flood control scandal. Matapos si Bakin sa serbisyo, nahaharap ngayon sa patong-patong na kaso si dating Regional Director Henry Alcantara at 3 pang opisyal ng DPWH sa Bulacan. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Guilty ang hatol ni DPWH Secretary Vince Dizon kay dating Regional Director Henry Alcantara kaugnay ng mga maanomalyang flood control project sa Bulacan. Sa kanyang 7-page decision, 4 ang administrative liabilities ni Alcantara. Una, disloyalty to the Republic of the Philippines and the Filipino people. Pangalawa, grave misconduct. Pangatlo, gross neglect in the performance of duty. At pangapat, conduct prejudicial to the best interest of the service. Bukod dito, inirekomenda rin ni Dizon na patawan ng criminal charges si Alcantara dahil sa anyay pangbababoy sa kaban ng bayan. Dagdag ni Dizon, babala ang desisyong ito sa mga opisyal ng DPWH na responsable sa mga ghost at substandard project. Sa unang inspeksyon ni Dizon bilang DPWH Secretary kahapon, nabanggit na naman ang pangalan ni Alcantara bilang signatory sa 96.5 million peso project sa Plaridel, Bulacan. Talagang ito, kahayupan na ito. Hindi tao itong mga taon to. Nakita niyo naman yung hirap ng mga kababayan natin dito. Bagamat paid in full, wala raw nahanap na istruktura sa Baliwag at Bulacan, Bulacan. Sasampahan din ng administrative charges sina dismissed Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza, maging ang accountant ng DPWH Bulacan na si Juanito Mendoza. Bulacan ang una sa listahan ng Pangulo na may pinakamaraming flood control projects. Para sa agenda, Ivy Reyes, Dilinar News Channel. Nagkagirian ng mga pulis at rallyista na lumusob sa batasan para kondenahin ang mga maanomalyang flood control project. Nangyari yan habang tinatalakay ng mga kongresista ang 2026 budget proposal ng DPWH.
Yan ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante, live nag-uulat mula sa Batasan. Mavic, ano ang nangyari dyan sa budget briefing ng DPWH? Corina, sa pagsisimula ng unang pagdinig ng House Committee on Appropriations na pinamumunuan ni Congresswoman Micaela Swansing, sinabi niya na dito na niya magkakaalaman kung bakit nagkaroon ng questionabling pondo at mga proyekto ang DPWH na nakapasok sa National Expenditure Program o NEP. Kahit katatalaga lang, dumalo sa pagdinig si DPWH Secretary Vince Dizon. Agad humingi ng paumanhin ng kalihim at sinabing hindi pa siya handang magpresenta ng kanyang mga konkretong pagbabago sa ilang bahagi ng budget na kinokwestiyon ng ilang mambabatas. Tulungan niyo po kami. Lalo na po ako na 5 araw pa lang po ako. Wala pa pong 5 araw po ako nandito. Ako po ay dumaan sa ilang briefing, aaminin ko po sa inyo. Halos wala po akong maintindihan sa gulo ng budget na nakikita ko. Suportado niya ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na kung kinakailangan ay baguhin na lang ang panukalang budget ng DPWH na may kabuang halaga na higit sa 800 bilyong piso. Naniniwala si Dizon na napapanahon na ring baguhin ang sistema ng ahensya sa lahat ng anggulo, lalo na sa usapin ng mga proyekto. Pero ang una po niyang sinabi ay kailangang linisin from top to bottom ang DPWH. Kailangan pong linisin dahil naniniwala po siya na hindi po mangyayari yung kanyang mga nakitang iba't ibang anomalya, lalong-lalo na sa flood control, kung wala pong kunsyabahan, pagpapayag o pagkukonsinte ng ibang mga opisyal sa loob ng DPWH. Humiling si Dizon sa komite ng 1 linggo para mapag-aralan at maisaayos ang mga nawawala at doble-dobling proyekto na ipinasok ng DPWH sa NEP. Kasabay naman ng pagdinig dito sa loob ng Kamara, ang 1 kilos protesta na pinangunahan ng ilang progresibong grupo. Bahagyang uminit ang sitwasyon at nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga rallyista at ilang pulis sa harap ng South Gate ng House of Representatives. Naghagis kasi ang mga ito ng bato at pintura sa direksyon ng gate na ikinabahala ng mga pulis na nagbabantay doon. Wala namang nasaktan sa naturang insidente kanina sa magkabilang panig din at agad din namang umalis ang mga rallyista. Corina. So Mavic, suspendido ang budget hearing. So kailan daw ito magpapatuloy at babalik pa ba si Secretary Dizon? Corina, pinagsusumite si Secretary Dizon ng panukalang panibagong budget at revisions doon sa panukalang budget nga ng DPWH. At kailangan niya itong maisumite before September 12 para mapag-aralan pa ng komite dahil posible na itong si Secretary Dizon ay bumalik para maisalang muli sa budget deliberations ng DPWH para talakayin naman itong panibagong pagkakaroon nga ng revisions. Yan ay bago mag-September 16 dahil yung September 16, Corina, yun ang pinakahuling araw para sa budget deliberations sa lahat ng ahensya dito sa Kamara. Wow, Corina. Kailangan pala madaliin talaga ang sisinsin. Sabi niya, napakagulo daw ng budget ng DPWH. Sana umabot ng bago mag-September 16 kamo, no? Okay, o kaya meron tayong extension para lang sa DPWH. So, ano na ang plano ng mga grupong nagprotesta naman sa labas ng Batasan? Well, as expected, Corina, babantayan nila yung every hearing na isasagawa, lalo na yung may issue sa o may kinalaman dito sa mga umano'y maanumalyang flood control projects. Ang gusto lamang nila at ang panawagan nila kanina sa rally ay ibalik yung mga umano'y nakaw na pondo ng from DPWH at magbitiw
at makasuhan yung mga umano'y mga mambabatas at ilang opisyal na masasangkot pa dito sa maanumalyang flood control projects. Okay, maraming salamat si Mavic Trinidad, nag-uulat ng live mula sa Batasan. Inilabas na ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ ang listahan ng mga politikong may-ari o may kaugnayan sa mga government contractor. Ang tanong ngayon ng publiko, may paparusahan kaya kung kapwa politiko ang nag-iimbestiga? Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Gusto ko nga naming tanungin. Kanya-kanyang pagdinig ng Senado at Kamara sa flood control scandal. Pero sa ulat ng PCIJ, nasa halos 20 kongresista at senador kung hindi nagmamay-ari ay may kaugnayan sa mga kumpanyang may kontrata sa pamahalaan. Una sa listahan si Senate President Francis Escudero na tumanggap ng 30 million peso campaign donation mula kay Lawrence Lubiano, ang may-ari ng Centerways Construction and Development Incorporated. Kayo po ba ay nagbigay ng donasyon sa sino man na kumandidato, whether local or national, sa huli mga eleksyon? 2022, Your Honor? Yes. Yes po, Your Honor. Kanino po yun? Kay Senator Cheese po. Senator Cheese Escudero. Yes po. Si Senator Joel Villanueva naman, ang kontratistang New San Jose Builders Incorporated, ang top donor sa kanyang 2022 campaign. Tatay naman ni Senator Bongo ang nagmamay-ari ng CLTG Builders, samantalang half-brother niya ang nagmamay-ari ng Alfrego Builders and Supply. Sa datos ng DPWH, nakakubra ang CLTG Builders ng 42 infra projects sa Davao Region mula 2016 hanggang 2018 na nagkakahalaga ng 3.6 billion pesos. Ang Alfrego naman may 46 projects na nahawakan sa Davao Region mula 2016 hanggang 2024 na aabot sa 2.6 billion pesos ang halaga. At ulitin ko, for the 9th time, I have nothing to do with the business of my family. Wala po akong kinalaman sa negosyo nila. Sa Kamara naman, nangunguna sa listahan si Ako Bicol Party List Representative Zaldico na siyang co-founder ng SunWest Incorporated. Kapatid din niya si Christopher Co na co-founder naman ng Hightone Construction and Development Corporation at si FSco Builders and Supply Managing Officer Farida Co. Si Magbubukid Party List Representative Ferdinand Beltran naman, mismong manager ng Third Star Builders Contractors. Si CWS Party List Representative Edwin Garjola, kamag-anak ang ilan sa shareholders ng Newington Builders, Laurel Development Corporation at S.Ang Construction and General Trading Incorporated. Ito ang partial list ng PCIJ ng mga kongresistang may kaugnayan sa public works contractors. Sa kasalukuyan, nasa 31 contractors ang nasa listahan ng Commission on Elections na umano'y nag-donate sa mga kandidato noong 2022. Ayon sa COMELEC, hindi maaaring mangontrata sa gobyerno ang sinumang may posisyon sa pamahalaan dahil sa conflict of interest. Ani Chairman George Garcia, nasa kamay na ng Ombudsman at ng DILG ang pagpataw ng parusa sa mga mapatutunayan na lumalabag dito. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. May padulas daw ang mga diskaya sa mga opisyal ng DPWH para makasungkit ng mga proyekto. 40% advance cut umano ayon sa isang senador. Yan ang agenda report ni Hannity. Aggregation ng 40% advance yan sa mga specialist ng DPWH. Ganyan daw ang diskarte ni Sara Diskaya para makakuha ng proyekto ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Itinanggi ng tinaguriang flood control queen na may ganito siyang mga transaksyon sa DPWH. Pero may hawak daw na ebidensya ang senador para patunayan ito. Magkano binibigay mong porsyento o advance sa mga tiga DPWH para mabigyan ka ng proyekto? Wala po ako binibigyan sa DPWH po. Baka may ipakita ako sulat sa'yo. Mamin ka na. Wala po ako talagang... Kasi hindi po ako nakikipag-transact with the DPWH. At the end of the day... Una nang sinabi ni Diskaya na may kakilala siya sa DPWH Bulacan at Laguna pero hindi niya pinangalanan ng mga ito.
At dahil under oath si Diskaya, posible siyang makontempt o maditine dahil sa umano'y pagsisinungaling ayon kay Estrada. Her statement is full of inconsistencies. Ano ko na natin mo? Sabi niya, sa Alpha and Omega lang siya tapos ang sinabi ko, si St. Kim nag-invest na operation ng Climax. No comment ang kanyang legal counsel matapos tanungin ng BNC kung totoo ito. Pinuna rin ni Estrada ang paiba-ibang sagot ni Diskaya sa kung nagmamay-ari ba siya ng St. Timothy at iba pang construction firms. Pero natuklasan ng senador na mga kamag-anak niya rin ang kumukontrol nito. Una na ring binunyag ng ilang mga senador na posibleng dummy contractor lang ang St. Timothy o pampronta ng posibleng mas malaki pang korporasyon. No comment din ang Diskaya camp dito at nirerespeto raw nila ang opinyon ng mga mambabatas. Si Roma Rimando ang manager ng St. Timothy na pamangkin ni Curly, ang asawa ni Sara Diskaya. Inaasahang dadalo na rin si Curly sa third hearing ng Senado sa September 8 matapos siyang ipasabpina ngayong linggo. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Di tulad ng mga unang binisitang proyekto, masaya si PBBM sa ininspeksyong irrigation project sa Bohol. Sa pagbisita niya sa Kalunasan Small Reservoir sa bayan ng Calape, nakita niyang maayos naman ang pagkagawa nito. Nasa Bohol ang Pangulo para tingnan ang mga proyekto ng gobyerno sa gitna na rin ng kontrobersya sa mga maanumalyang flood control project. Another use, may isa pang gamit kasi ito hindi lang nga irrigation, flood control pa ito. At ang usapan namin ni Gob, nakita namin magiging matagumpay ito dahil kung titignan ninyo ang kapal ng kahoy sa taas, kaya't hindi ma-preserve yung tubig, hindi magbabaha, hindi magla-landslide dahil magandang ang forest coverage kung tawagin. Legacy of integrity. Yan raw ang isinasabuhay ng mga anak ni na dating Senador Rene Sagisag at Joker Arroyo. Kaya payo nila sa tinaguriang Nepo Babies, gamitin ang pribilehyo para tumulong sa halip na magpasikat sa social media. Kaliwat kanang batikos ang hinaharap ngayon ng tinaguriang Nepo Babies o mga anak ng opisyal ng gobyerno at contractors na dawit sa flood control scandal. OA na raw ang pagpagpag ng kanilang yaman sa social media sa gitna ng kinahaharap na issue ng mga magulang nila. Private jets, luxury bags, damit at accessories at mga mamahaling sasakyan. Pero para sa mga anak ni na dating Senador Rene Sagisag at Joker Arroyo na sina Rebo at Maui sa kanilang panayam sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, simpleng pamumuhay at tapat na paglilingkod ang ipinamana sa kanila. Parehong lumaban sa katiwalian at pang-aabuso noong martial law ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ang dalawang senador. We never developed a taste for luxury items. Yun nga, nag-commute ako, PhilTransit, Lovebbus or MMTC. But I did have a car on my third year. But yung tatay ko senador, I was commuting. So Did you ever use your surname or probably your father's name to get something that you want? No. I have a legacy to uphold of both my mother, my father, and my grandparents. No, from my family. But to say, don't you know who I am? Yeah, oo. Ganong attitude. No. Never. Because, no, I would prefer like, don't you know who I am? No, thank God. Si Rebo, naging abogado at kalaunan ay naging executive director ng University Athletic Association of the Philippines o UAAP at konsihal ng Makati City. Si Maui naman, gumawa ng pangalan sa pagiging serial entrepreneur, impact investor at educator. Nakakalungkot at nakakagalit raw ang sobrang pagyayabang ng Nepo Babies sa yaman na di umano'y bunga ng korupsyon. Yeah, it's really the chase of status, yan ang problema and ang tingin kong problema rin dito, apart from this Nepo Baby, so yung culture of yung flex culture exacerbated by ito nga pag-ilgatin pa, parang ang analysis ko dito maybe ang issue is baka naman
everybody thinks they are on the side of good. Baka tingin nila walang mali sa ginagawa nila, which is even more disturbing. Aminado si Maui na may kasamang pribilehyo ang pagiging anak ng isang kilalang mambabatas. Pero sana raw, ang pribilehiyong ito ay ginagamit para tulungan ang mga kapwa nilang mabago at umangat din sa buhay. What are the values that we stand for? What are the values that your family stands for? Paano mo isasabuhay yan? Right. And I certainly think it is about legacy. But it's a matter of finding, maybe the best way is not to be a TikTok influencer, right? Because you run the risk of getting canceled, right? Yes, of course. If that's what your metric is. I think there's more to life than that. Anak man ng pinakamakapangyarihan o pinakamayamang Pilipino, sa huli, hindi lang naman daw ito tungkol sa apelyidong dinadala, kundi sa may iwang legasiya sa kapwa at sa bansa. Umano'y korupsyon sa PCO inilantad ng isang TV anchor. Susunod yan sa Agenda. Traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa EDSA Boni MRT Station. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. 2 buwan matapos muling magpalit ng secretary, may gusot na naman sa Presidential Communications Office o PCO. Alamin kung bakit sa agenda report ni Ivy Reyes. Sa isang live broadcast ni People's Television anchor na si Mike Abe, ibinunyag ng veteranong aktor ang umano'y korupsyon sa loob ng PCO. Alam ba niyo dito sa PCO, Presidential Communication Office, may problema rin. Hindi ko nilalahat. Dito lang sa Channel 4 may problema rito. Walang development dito kasi para dito nagpapalit ng damit kasi ang mga manager dito eh. Every 3 months, every 4 months nagpapalit ng manager. Sa kasalukuyan, General Manager ng PTV ang dating Executive Officer ng Television and Productions Exponents at Tape Incorporated na si Maria Lourdes Choa Fagar. Umupo ngayong Agosto si Choa Fagar nang palitan niya si Robert Dollar na 4 na buwan lang namuno. Kaya good morning, Secretary Deg Gomez. Sir, gumalaw-galaw ka naman. Puntahan mo ang mga opisinang nasa ilalim ng PCO. Meron ding korupsyon yan. Ang magagalit, guilty. At magalit kayo, mag-guilty kayo, wala akong pakialam sa inyo. Sobra na eh. Pagpapatunay lang po ito mga kaibigan na hindi lang ang DPWS ang may problema sa paggamit ng pera, paghawak ng pera, proposed project at budget every year. Maraming ahensya ng gobyerno ang may ganyang problema. Sa loob ng 3 taon ni Pangulong Bongbong Marcos, pang-5 kalihim na si Dave Gomez na sumunod kina Jay Ruiz, Cesar Chavez, Cheloy Garafil at Trixie Cruz Angeles. Ayon kay Abe, hindi maayos ang gusali at maintenance ng istasyon kahit na may budget naman ang ahensya. Dagdag niya, kailangan ding linisin ng PCO dahil sa pagpapalit-palit nito ng managers. Office of the President ito pero hindi alam ng Pangulo, maraming problema, sir. Pakiayos lang po, dahil kaya tuloy-tuloy tayong pagbabayad ng buwis, bilyon-bilyon, trilyon ang budget natin taon-taon, alang-walang nangyayari. Nakakahiya tayo, sa totoo lang.
Sa official social media page ni Abe na Mike Abe Opinions, sinabi nitong umalis na siya sa PTV, IBC13 at Radyo Pilipinas. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Malacanang o si Secretary Gomez sa issue. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Binaha na naman ng protesta ang opisina ng Pamilya Diskaya sa Pasig City. Panawagan nila mapanagot ang tinaguriang King and Queen ng maanumalyang flood control projects. Narito ang agenda report ni Hannah T. Shame on you, Diskaya. Shame on you to all public officials and politicians and contractors who use our funds, who use public funds to fund your luxurious lifestyle. Shame on you po. Ang kakapal talaga ng mukha ninyo. Ito ang matapang na sagot ng Akbayan Youth sa ikinakasang legal action ng mga Diskaya sa mga nagprotesta sa kanilang opisina kahapon. Binato ng putik ang gate ng St. Gerard Construction at nag-spray paint pa sa dingding at glass panels ang ilang flood survivors. Sa ngayon, nag-iipon na raw ang Diskaya Camp ng ebidensya base sa CCTV para sa kasong isasampa sa kanila. Magnanakaw, kurakot at ikulong. Ilan lang yan doon sa mga salitang ini-spray paint ng mga nagprotesta na environmental group at flood survivors dito sa harap ng St. Gerard Construction kahapon. Kung mapapansin natin, nandito pa yung bakas ng putik na kanilang ibinato dito sa gate. Nasundan pa ito ng isang protesta ngayong araw. Higit kumulang 100 mula sa Akbayan Youth at Youth Against Kurakot ang kumalampag sa opisina ng Diskaya family. Malamulto ang suot ng ilan sa kanila na may mukha pa ni Sara, Curly at ang kanilang anak na si Gerard. Ang Diskaya couple ang tinaguriang King and Queen of Flood Control ngayon na di umano'y nakalikom ng higit kumulang 31 billion peso worth of flood control projects. Dapat magalit at ipakita natin ang galit nating mga kabataan ng ordinaryong mamamayan dahil hindi naman po normal ang ginagawa nila. Hindi raw rito matatapos ang mga protesta. Hindi lang to kay Diskaya. Mas maraming contractors, mas maraming politiko, mas maraming public officials ang nasa likod ng malawakang flood control projects na scam na ito. Peaceful naman daw ang naging rally ngayong araw ayon sa Pasig City PNP. Pero may paalala sila sa mga balak pang magprotesta. Huwag na po nating dagdagan yung mga possible na situations na pwedeng mag-escalate. Maximum tolerance din ang pangako ng PNP sa mga rallyista. Para sa agenda, Hannah T, Billionaire News Channel. Nakisali na rin si Acting Davao City Mayor Sebastian Duterte sa usapin ng flood control scandal at binanatan si House Speaker Martin Romualdez. Agad naman itong sinalag ng tagapagsalita ng Kamara. Yan ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Nakabalik na sa bansa si Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte mula sa pagbisita sa kanyang ama na nasa ICC detention sa The Hague, Netherlands. Pinangunahan ni Baste ang paggunita sa ika-9 na anibersaryo ng Rojas City Night Market bombing na nangyari noong September 2, 2016 kung saan 16 ang nasawi at 69 ang sugatan. Hindi pinalampas ng acting mayor ang okasyon para humirit sa investigasyon sa flood control scandal. Anya, bakit mga contractor lang ang ipinapatawag sa mga pagdinig at wala pang isinasalang ng mga politiko? Yung Committee on Appropriations, it's in front of you already. Martin Romualdez says SALN in 2022 was only 200 million, ngayon 3 billion na. It's in front of you. Look at that. Agad namang bumuelta ang tagapagsalita ng Kamara na si Attorney Princess Abante. Fake news daw ang mga inilahad ni Baste na halaga ng SALN ni Speaker Romualdez. Tinawag din niyang ipokrito ang mga Duterte dahil sila mismo hindi nagsasapubliko ng kanilang mga SALN. Wala pang sagot ang kampo ng mga Duterte dito. Para sa agenda, Mavic Trinidad, Abante.
wala nang atrasa ng pagtaas ng NAIA Terminal Fee ngayong buwan. Paano nga ba ito makakaapekto sa mga biyahero lalo pat 4 months na? Alamin sa agenda report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. May mga tumututol man, tuloy na ang nakatakdang pagtaas ng passenger service charge o terminal fee sa NAIA simula September 14. Ayon sa operator nito na New NAIA Infracorp o NNIC ni ultra-bilyonaryo Ramon Ang, first time itong mangyayari sa loob ng 2 dekada. Dagdag pa nito, government-mandated ang pagtaas sa ilalim ng administrative order na nilabas ng Manila International Airport Authority na aprobado ng DOTR. Nireview rin ito ng Asian Development Bank na advisor ng gobyerno. Lahat ito ay alinsunod sa Public-Private Partnership Concession Agreement para sa NAIA modernization. Nang may magprotesta laban sa pagtaas ng terminal fee sa labas ng SMC office, ito ang naging sagot ni RSA. Bakit di kayo nag-rally nung tinaasan yung rate ng Clark to 900 pesos? Yung Cebu Mactan, 1,000 pesos. Yung Bohol, yung lahat ng airport tumaas na, pati Kalibo. Bakit ito hindi pa tumataas, nagra-rally na kayo? O ano ibig sabihin nun? Di ba, meron nag-convince sa kanilang magsalita ng ganon. Sa ngayon, nananatiling pinakamababa ang terminal fee ng NAIA kumpara sa iba pang mga airport sa bansa. Sa magiging pagtaas, magmamatch lang daw ito sa iba at nananatiling isa sa pinaka-affordable sa Asia. Sa latest comparison ng NNIC, naglalaro sa 315 hanggang 365 pesos ang terminal fee sa local airports, 25 to 75 pesos na mas mababa sa 390 pesos ng NAIA. Sa international travel naman, Cebu ang may pinakamataas na terminal fee sa Philippine airports na higit 1,000. Mababa rin ang terminal fee ng NAIA na 950 pesos kung ikukumpara sa Singapore, Phnom Penh, Hanoi at Bangkok. Pero ano nga ba ang magiging epekto nito para sa travel sector? Philippine Travel Agencies Association PRO and Geron Travel President Chal Del Rosario says she wouldn't classify this as good or bad. It's really about how the usage will be. We are pretty much all okay with the increase and we understand the need for it to be able to fund facilities, improvements. But of course, at the end of the day, people just want to see it applied and really used well. Para kay Lontok, may mga improvement naman sa NAIA mula nang i-take over ito ng NNIC, gaya ng pagpapaganda sa mga pasilidad at pagtanggal sa x-ray machine sa pagpasok sa loob ng airport. Ilan sa kanyang mga nais pang makita ay ang connectivity sa mga terminal, wider spaces at improved services. Payo rin niya sa mga babiyahe during the holiday break, plan your travels early and book with reputable and accredited travel agents of airlines para makaiwas sa scam. Huwag din kalimutang i-voice out ang opinyon sa social media pagdating sa mga serbisyo dahil nakikinig naman daw ang mga otoridad. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel. Walang preno ang reforma sa DOTR sa pag-upo ni bagong Secretary Giovanni Lopez. Ang ilan sa mga nakahanay nilang proyekto sa Agenda Report ni Paulo Barcelon. Isa sa mga iniwang bilin ni dating Transport at ngayon DPWH Secretary Vince Dizon sa kanyang kapalit na si Giovanni Lopez, humanap ng paraang mapababa ang airfares, lalo't na monitor ng ahensya na umaabot sa 30,000 pesos ang tiket papuntang Siargao. They had a meeting last week. I'm going to meet them also this coming week para makita na namin kung saan sila huminto sa pagpupulong nila. Ani Lopez, nakausap na nila ang Philippine Airlines sa taga ditong Tumalima at ibinaba ang one-way fare mula 17,500 pesos to 11,000 pesos. Sa kabila naman ng sunod-sunod na gastusin sa mga pasahero tulad ng terminal fee increase sa NAIA, kakausapin din daw ng DOTR ang airlines kung paano mapapababa o tuluyang matatanggal na ang rebooking costs, lalo't inaasahan ang dagsa ng mga pasahero sa undas at sa Christmas season. Balak namang buksan din ng DOTR sa private sector ang ginagawa ngayong North-South Commuter Railway. Ayon kay DOTR Undersecretary for Railways TJ Batan, open for business daw ang ahensya sa mga kumpanyang nais maging bahagi ng isa sa big-ticket transport projects ng gobyerno.
Inaasahang aabot sa 750,000 passengers kada araw ang maseserbisyohan ng North-South Commuter Railway sakaling magsimula itong mag-operate sa 2027 at tuluyang matapos sa 2029. We hope that those who are considering to come in for the first time in the Philippines receive the message that we are open for business to anyone from anywhere in the world. Hindi na bago ang DOTR sa mga public-private partnerships sa operasyon ng mga railway systems. Ginagawa ito ngayon sa MRT3 sa pamamagitan ng Sumitomo Corporation bilang maintenance provider at ang Light Rail Manila Corporation na operator ng LRT1 na siyang joint venture ng Sumitomo, Macquarie Holdings, Metro Pacific Investments Corporation ni ultrabilyonaryo Manny V. Pangilinan at AC Infra ng ultrabilyonaryong Ayala family. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel. Mismong kontraktor ng umano'y ghost projects, handa raw tumistigo ayon sa DOJ. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo. Sa EDSA Guadalupe naman, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Pumalag si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kaugnay sa pagtanggi ni District Engineer Abelardo Calalo sa umano'y tangkang panunuhol sa kanya. Inilabas ng kongresista ang resibo ng mga proyekto at halaga nito, kabilang ang 3% mula sa bawat total contract cost. Bago ito, sinabi ni Calalo na hindi entrapment kundi instigation ang ginawa ni Leviste sa kanya. Hindi raw siya nanuhol at donasyon lang ang kanyang dalang pera mula sa mga kontraktor sa unang distrito ng Batangas. Dagdag ni Calalo, galing kay Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang umano'y utos na mangolekta ng contribution mula sa mga kontraktor. At mismong kontraktor ng ghost projects ang handa raw tumistigo kaugnay sa mga anomalya. Ang Justice Department handa rin siyang isailalim sa isang witness protection program. Ang detalye sa agenda report ni Lyja Bonzo. Potential witness ngayon ng isang contractor na may ghost projects. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Well, yung sabi nga ng lawyer, ang nakuha niya, 20 to 40%. The rest, wala na. Pagdating ng pera. So, ghost yun. So, hatian lang ng pera yan. Hatian lang ng spoils of the larceny. Di ba? Larceny yan. Hindi pa masabi ni Remulla kung kasama ang contractor sa immigration watch list. Pero kung magiging whistleblower, posible raw itong isailalim sa witness protection program. There has to be restitution para mag-qualify ka sa ganyang klaseng affair. Dapat may restitution. Walang unjust enrichment dito. Kung gusto mong malinis ka, you act cleanly. Dapat you act cleanly. Isoli mo. Bago ka magsalita, isoli mo muna. Kaya pag magsasalita ka, kasama sa pangako mo naman, isasauli mo yung mga nakamal mong yaman na bawal kunin. Sa mga nasa immigration watch list, sinabi ni Remulla na may isang congressman daw ang nagrereklamo kung bakit siya kasama sa listahan.
Kinumpirma ni Remulla na si Magbubukid Party List Representative Ferdinand Beltran ang tinutukoy niya. Kasama sa names requested by Senator Marcoleta. Kami naman, ministerial sabi yan. Pag nag-request, we will issue. Kasama rin ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya sa immigration watch list at sinisiguro ni Remulla na hindi sila makakalabas ng bansa. At kung sakali man ay dito na raw papasok ang koordinasyon sa Interpol. Para sa Agenda, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Maging si First Lady Liza Araneta Marcos na biktima rin umano ng pamilya Diskaya. Binisita ni FL ang bagong Philippine Film Heritage Building sa Intramuros, Manila na proyekto niya para sa film industry. Kahapon dapat ang pagtatapos ng konstruksyon ng 107 million peso project pero ang nadatnan daw ng unang ginang. Mga bubong na may tagas, sira-sirang pader, maruruming kisame at mga sinihang hindi pa tapos. Ang contractor ng proyekto, ang Great Pacific Builders and General Contractor ng mga Diskaya. Nagpahayag ng pagkadismaya ang First Lady sa social media. Anya, mahiya naman kayo, pati ito, ninakawan nyo ng dignidad. Pinangunahan ni PBBM ang ceremonial switch on ng mga bagong power plant sa Siquijor. Ito'y kasunod ng pagpapatigil sa operasyon ng SIPCOR ng pamilya Villar. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Si Pangulong Bongbong Marcos na mismo nagpaliwanag kung bakit kinailangan ng umaksyon ng administrasyon sa power crisis sa Siquijor. We had to take over the operations of SIPCOR for the simple reason that wala tayong nakikitang improvement doon sa kanilang pag-provide ng supply ng kuryente. Kaya ganun ang nangyari. Nang bisitahin kasi ni PBBM ang Siquijor noong Hunyo, araw-araw ang brownout sa lugar, dulot ng serbisyo ng SIPCOR na pag-aari ng mga Villar. Nauna nang sinabi ng Malacanang na maraming depekto ang SIPCOR. Ilan dito ang mga delayed procurement, expired certificates of compliance at ang mga generator set na nag-ooperate kahit walang permit. Ayon sa Pangulo, ito ang dahilan ng revocation of license ng SIPCOR nitong Agosto. Yung isang generator ng SIPCOR ay nag-down, kaya brownout na naman. Kaya ang remedyo tayo at kagaya ng briefing sa atin ay kung saan kinuha ang mga generator para buuhin ang power supply dito sa Siquijor. Kaninang umaga, pinangunahan ni PBBM ang ceremonial switch-on ng bagong Siquijor power plants sa Larena. Sa lalawigan, may 4.4 megawatt facility sa Larena, 5.5 megawatts sa Lazi at 6.8 megawatts sa Siquijor. Ngayon, ang Sebeco o Cebu Electric Cooperative, ang partner supplier ng National Electrification Board at Province of Siquijor Electric Cooperative o Proscelco sa pagbibigay kuryente sa Siquijor. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Tinatalakay na ng Kongreso ang hirit na 260.2 billion peso budget ng DOH para sa susunod na taon. Gagamitin daw ang pondo para sa pagpapalawig ng Universal Healthcare Program at sa zero balance billing policy ng Pangulo. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Sentro ng 2026 DOH budget hearing sa Kongreso ang full implementation ng Universal Healthcare. Our long-term vision aligns with the ambition natin 2040 is for Filipinos to be among the healthiest in Asia. Mula 252.9 billion pesos sa 2025, umakyat sa 260.2 billion pesos ang budget ng DOH para sa 2026. Pero napansin ni Batanes Representative Ciriaco Gatto Jr. na bumaba ang pondo ng Medical Assistance for Indigents and Financially Incapacitated or MAIFIP. Ang nooy 26.9, ngayon 24.2 na lang, bumaba ng 1.7 billion. Maging ang nakalaan para sa prevention of non-communicable diseases ay naibaba rin. Paliwanag ni Herbosa na ilipat ang pondo sa mga gastusin sa mga ospital. Dinagdag naman yung MOOE ng ospital. Kasi yung MAIPIP, binibigay din naman natin sa hospitals. So ang ginawa yata ng DBM, dinagdagan ng 15% increase ang MOOE.
Nang tanungin naman ni Akbayan Representative Chel Jokno kung kailan talaga magiging fully operational ang universal healthcare, paliwanag ni Herbosa na naantala ang implementasyon nito dahil sa COVID pandemic. May parameters daw ito. Dapat 20% na lang ang out-of-pocket expense ng mga pasyente. Pero sa ngayon, nasa 60% pa ang kanilang ginagastos. Monitor po yung ating expenditure sa health ng Philippine National Health Accounts. And I think bumababa na yung ating out-of-pocket expenses. So we're getting some success. The figure is 2 percentage points. I wish that will be higher. But with the efforts we put, itong zero balance, I think the next report will show bigger numbers of decrease in out-of-pocket expenditure. Kasama sa 260.2 billion pesos na proposed budget ng DOH ang operasyon ng mga ospital nito para masigurong tuloy-tuloy ang zero balance billing policy ni PBBM. May inilaan ding pondo para sa health promotion na nakatuon sa prevention para hindi na magkasakit o lumala ang mga sakit gaya ng pagpapabakuna, gamot sa TB, HIV, cancer at iba pang non-communicable diseases. May 59.9 billion para sa attached agencies o GOCCs, 53.3 billion sa PhilHealth subsidy para mabayaran ang premiums ng indirect contributors kasamang indigents at senior citizens. Suportado ni na Congressman Gato at Congressman Plato ang budget proposal ng DOH. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Tumaas ang inflation para sa buwan ng Agosto kahit nananatiling mura ang presyo ng bigas. Paano nangyari yun? Ang sagot sa agenda report ni Sujin Kim. Mula less than 1% noong July, tumalon sa 1.5% ang headline inflation nitong August. Sa kabila yan ng pagpalo sa negative 17% ng rice inflation. Baka ito na nga yung pinaka-bottom nung number natin. At may negative pa rin pero hindi ganun kalaki compared sa negative 17%. But it will continue to go down. Sinabi rin ni Agriculture spokesperson Arnel de Mesa na mananatiling mababa ang presyo ng bigas kahit may 60-day ban ng rice imports. So, ang main intent naman nitong temporary ban for 60 days is just to ensure na yung farm gate price ng palay na pinoproduce natin ng ating mga magsasaka ay hindi masyadong maapektuhan. Samantala, sumirit ang presyo ng ilang pagkain tulad ng isda, partikular ang galunggong. Ang gulay naman, naitala ang pinakamataas na inflation mula Enero. Pero bumagal ang pagtaas ng presyo ng baboy, manok, itlog at ilang prutas tulad ng saging. Pagdating naman sa housing, nagmahal ang renta sa bahay. Sa transportasyon, tumaas ang pamasahe. Pinakamalaki ang sa barko na umabot ng higit 60% ang tinaas. Ang ating one-way fare mula Cebu and Manila, for example, nitong buwan ng Agosto ay nasa average of 2,875 pesos. Pero kung titingnan natin, last year, ito ay mga nasa 1,458 pesos lang. So talagang malaki ang kanyang tinaas. Ang ibig sabihin nito ay malamang mas marami ang nagbabiyahe at nagkakaroon tayo ng adjustment. Hindi naman kinababahala ni MAPA ang pagtaas sa pamasahe sa eroplano. Wala kaming nakikitang medyo substantial na impact. Yung weight niya kasi sa overall ay less than 0.1%, no? Kung titignan ang core inflation na tinatanggal ang mga volatile items tulad ng pagkain at kuryente, na itala ang pinakamataas sa loob ng 8 buwan at maaaring magtuloy-tuloy pa. Ayon sa Bangko Sentral, ang mas mataas na singil sa kuryente, taripa sa bigas at epekto ng US trade policies ang maaaring magpalala ng inflation sa mga susunod na buwan. Sa panig naman ng DepDev, kinababahala nito ang impact ng weather disturbances sa agrikultura, lalo't dahil 7 hanggang 15 bagyo ang fino-forecast na tatama mula ngayong buwan hanggang Pebrero. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Balak nyo bang kulayan ang mga drawing na travel plans ngayong Vermonts? Ang options nasa Philippine Travel Mart. Yan ang agenda report ni Paulo Barcelon.
Iba't ibang booths, discounts sa plane tickets, travel packages at maging sa theme parks at syempre patikim sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Yan ang makikita nyo sa Philippine Travel Mart ngayong taon. Layon nitong mahikayat ang publiko na lakbayin ang Pilipinas at mapalakas ang domestic tourism. And there is always a new showcase, a new vibrancy of sectors showing culinary, literature, heritage, and also the hotels and resorts. They can expect more than just the fourth quarter travel deals, but they can also expect for deals up to summer next year. So some of the exhibitors here are promoting up to 60% off of travel deals. Bumisita sa unang araw ng event si Tourism Secretary Cristina Frasco. Ayon sa DOT, umabot sa 3.86 trillion pesos o halos 9% ng gross domestic product ng bansa ang nanggagaling sa local tourism. Bagay na target mapalakas ng ahensya ngayong taon. Sa tuwing magbabakasyon pag ber months, mga malalamig na lugar gaya ng Baguio at Tagaytay o di kaya ay popular beach destinations tulad ng Siargao o Boracay ang puntahan ng bayan. Pero ang Davao City, handa na ring makipaglaban ngayon sa ibang rehiyon. Ayon sa LGU, security at safety raw ang isa sa mga bentahe ng Davao City bukod sa masarap na pagkain at mga adventure travel spots sa lugar. We really look forward to welcoming the guests not only here in the Philippines but outside the country, which is mostly international. Sa mga naghahanap naman ng international travels, mayroon ding offers na available sa Travel Mart. Magtatagal ang PH Travel Mart hanggang September 7 sa SMX Convention Center sa Pasay City. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel. Pinay na self-proclaimed Queen of Canada, arestado. Susunod yan sa Agenda. Isa pang traffic check ngayong Friday rush hour sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa north and southbound lanes. Arestado ng Canadian authorities ang Pinay cult leader at self-proclaimed Queen of Canada na si Romana Didulo. Isinilbi ang search warrant sa kanyang tinutuluyang abandonadong eskwelahan at sa kanyang followers matapos makatanggap ng impormasyong armado ang isa sa mga ito. Ang operasyon, ini-livestream pa ng 50 anyos na Pinay sa kanyang Telegram channel. Nasamsam ng mga otoridad ang mga sasakyan at 13 imitation handguns sa loob ng compound. Huwebes nang palayain si Didulo at ang kanyang mga kasamahan dahil walang kasong naisampa laban sa kanila. Pero ayon sa huling ulat, muling inaresto si Didulo at ang dating may-ari ng eskwelahan na si Ricky Mans dahil sa umano'y paglabag sa mga kondisyon ng kanilang paglaya. Hindi uurungan ng NBI ang anumang investigasyon ng Senado sa umano'y korupsyon sa ahensya. Nauna nang naghain ng resolusyon si Senador Amy Marcos para silipin ng ilan umanong anomalya sa NBI tulad ng paghingi ng ransom para mapalaya ang mga naaresto nito at pagbebenta ng mga kumpiskadong sasakyan.
Marin itong itinanggi ni NBI Director Jaime Santiago. May bagong estratehiya ang pamahalaan para labanan ang umano'y korupsyon sa industriya ng minahan. Alamin kung ano ito sa agenda report ni Sujin Kim. Sunod-sunod ang nabubunyag na kaso ng korupsyon sa bansa, kaya't nagsanib puwersa ang Securities and Exchange Commission at Philippine Extractive Industries Transparency Initiative para sa isang bagong hakbang kontra korupsyon. Sa ilalim ng kasunduan, hindi na maitatago ang tunay na may-ari, ang ultimate beneficial owner ng mga mining companies. Ang tunay na last stop ng pera na madalas na itatago sa mga offshore accounts ay maaari nang masundan ng gobyerno, LGU at ng publiko. They'll think twice of getting involved in what we may call unscrupulous activities. Ayon sa Finance Department, bagamat bumaba na ang discrepancy sa revenue reporting mula 5% patungong 2%, malaki pa ring halaga ang nawawala sa gobyerno dahil sa underreporting. Some kasi, what they do is at the operating company level, they report sometimes losses or sometimes break-even lang. Sometimes it's the offshore companies, diba, that report the income. With this tool, they will be able to now really see for themselves if they are really earning, or it flows further to the beneficial owner. Hindi lang ito isyu ng pera, pagkakataon din ito upang panagutin ang mga may-ari ng minahan na nasasangkot sa pagkasira ng kalikasan o pagkuha ng hindi makatarungang hati sa yaman ng bansa. To trace if there are any criminal activities and if there are any violations of the Securities Regulation Code, particularly even on insider information. Kung walang data sharing agreement, nakasalalay lamang sa voluntary disclosure ng kumpanya ang impormasyon. Kaya ngayon, mababawasan na ang reputational at financial risk at lalaki ang revenue collection ng pamahalaan. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. The entire fashion industry is grieving the death of Giorgio Armani. From fellow designers to celebrities, tributes pour in for a man who changed the way the world dresses. The end of an era in the fashion world. Pumanaw na sa edad na 91 ang iconic billionaire designer na si Giorgio Armani. 1975 nang buksan ni Armani ang kanyang independent brand that put Italy at the forefront of global fashion. He is credited with inventing red carpet dressing and is widely known as designer to the stars. Obviously, he understood the power of celebrity and also the power of Hollywood specifically. Armani is probably one of the first brands that I think any child globally probably comes to learn about, which speaks to the influence and the kind of the expanse of Mr. Armani's legacy. Julia Roberts, who famously wore an Armani's men's suit for the 1990 Golden Globes, described Armani as a true friend and a legend. Jessica Chastain, who has worn his gowns at numerous award shows, also paying tribute. Armani as the man was such a towering figure. He also was someone who family was very important to him and friendships were very important to him. And he had a really funny sense of humor, and there is a gaping hole in the fashion industry today. Nagbigay-pugay din ang iba pang prominent figures sa fashion world tulad ni Valentino Garavani, who says he has always considered Armani a friend and never a rival. For Donatella Versace, the world lost a giant today. But Armani's death leaves not only a void in the industry, it also raises questions about the future of an empire whose independence he cherished. He was the company's sole major shareholder and has left behind no children to inherit the business. There's been an awful lot of moving of creative directors in recent years in fashion. Musical chairs is how we kind of now refer to it. And they've all sort of come to a head. Most of the slots were sort of filled now, but now we have a great big hole here in Armani.
But even in his absence, Armani's name will forever be stitched in fashion history. Flavie Poe and Monty Blanco speak about their new bundle of joy. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa eastbound lane. Green and go naman ang westbound lane. Papalitan na ang pangalan ng US Department of Defense o Pentagon. Sa isang executive order ni President Donald Trump, gagawin na itong Department of War. Dati na ring tinawag na War Department ang Pentagon until 1949 o pagkatapos ng World War II. Ito na ang 200th executive order ni Trump mula na makabalik sa White House noong Enero. Nayanig ang mundo ng boxing matapos i-anunsyo ang gaganaping Clash of Legends. Ayon sa CSI Sports, maghaharap sa exhibition match sina Floyd Money Mayweather Jr. at Iron Mike Tyson. Wala pang eksaktong petsa at lokasyon pero kasado na raw ang laban sa susunod na taon. Sa pahayag, giniit ni Mayweather na siya ang best in the business and that this exhibition will give fans what they want. Si Tyson hindi rin daw makapaniwala na mangyayari ang laban. May record na 57 si Tyson na noong 2003 pa ang huling professional win. Kilala naman sa kanyang 50-0 record si Mayweather na nagretiro mula sa professional boxing noong 2017. Balik Tokyo, Japan ang ating pole vault superstar na si EJ Obiena para sa 2025 World Athletics Championships. Yan ang agenda report ni Sheila Salaysay. Is a toughie for Ernest Obiena. Muling dadalhin ni EJ Obiena ang bandila ng Pilipinas sa pinakamalaking entablado ng athletics, ang 2025 World Athletics Championships sa Tokyo, Japan. Kasalukuyang may hawak ng Asian record na 6 meters, ang world number 5 na si Obiena. Lalahok siya sa men's pole vault qualification round sa September 13 at susubukang makapasok sa finals sa September 15. Noong 2023, isinulat ni Obiena ang kasaysayan matapos masungkit ang kauna-unahang silver medal ng Pilipinas sa World Athletics Championships. Isang tagumpay na nagbigay ng bagong pag-asa sa larangan ng athletics sa bansa. Ngayong 2025, target niyang higitan ang sariling record at muling makipagsabayan sa pinakamahuhusay na pole vaulter sa buong mundo. Hindi mag-isa si Obiena sa laban dahil sasabak din si Robin Lauren Brown, dating Asian Championships gold medalist sa women's 400-meter hurdles. Gaganapin ang semifinal sa September 17 at kung papalarin, tutuloy siya sa final sa September 19. Para sa agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Alamin natin ang lagay ng panahon. Nasa linya natin ngayon si Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. Grace,
Ano ang nagpapaulan sa atin ngayong araw? Yes po, magandang gabi Sir George at sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan nga po, nagdudulot ng mga pagulan nitong LPA na minomonitor natin maging yung habagat sa malaking bahagi po ng Luzon, kung saan dito po muna tayo sa low pressure area. Huli itong namataan sa layong 175 kilometers west ng Sinait, Ilocos Sur. Meron tong dinudulot ng mga pag-ulan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, maging sa bahagi din po ng Cagayan Valley. And na-expect po natin posible itong maging isang bagyo sa mga susunod na araw, kaya continuous monitoring pa rin po tayo. But nakita naman po natin yung magiging track nito is pa northwestward or palayo po sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Samantala, bukod po dito sa LPA na ito, kailangan din po nating abantayan yung mga pag-ulan na dulot pa rin po ng habagat dito sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon. Magiging makulimlim pa rin po yung ating panahon. May mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog pa rin po na mararanasan dulot ng habagat. So, pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, dito naman po sa area ng Visayas at Mindanao, may mga isolated na mga pag-ulan lamang po na mararanasan dulot ng mga localized thunderstorms. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang gabi po. Grace, ano ang ating weekend forecast? Matutuyo ba yung mga nilabhan naming damit? For this weekend po, expect natin yung early tomorrow, medyo makulimlim pa rin po yung ating panahon dito sa Metro Manila, maging sa malaking area din po ng Luzon. Dito sa may western section po ng northern at central Luzon, dyan po sa Ilocos Region, Zambales at Bataan, medyo mataas pa rin po yung chance ng mga pag-ulan natin dulot po ng habagat. But yung pagsapit po ng hapon onwards, medyo mababawasan na po yung mga pag-ulan po natin, maliban na lamang sa posibilidad pa rin po ng mga thunderstorms sa hapon at gabi. And then for Sunday naman po, mas improving na po yung weather natin dahil po medyo hihina rin na yung epekto po ng habagat. May mga bagyo pa ba tayong inaasahang papasok ngayong September? Ilan sila, Grace? Ngayon pong buwan ng September, 2 hanggang 4 po yung bagyo na posible pong pumasok. Isa na po dito si Bagyong Kiko nung nakaraan. So most likely, meron pa po tayong 3 na possible po at most na pumasok or mabuo dito sa loob ng PAR. Okay, maraming salamat. Pag-asa Weather Specialist, Grace Castañeda. The Princess of Wales in her blonde era. Princess Kate debuted her new do during a visit to the National History Museum in London. Tuwining din sila ng kanyang husband and heir to the British throne na si Prince William with their business casual looks. Kate completed her OOTD with a necklace that features the initials of their 3 children, George, Charlotte, and Louis. This is the royal couple's first public appearance in nearly 2 months. Blessings are pouring in for Lovie Poe and her husband, film producer Monty Blanco. Abante's June Lalin got to talk with the couple in California about their blossoming careers and new bundle of joy. Narito ang kanyang agenda report. Salamat Monique, at nandito nga tayo ngayon sa Beverly Hills, California, kung saan kinover natin ang special screening ng Hollywood movie ni Lovie Poe, ang Batman. Sa ating panayam kay Lovie, ibinahagi niya kung gaano siya ka-excited sa pelikula. I'm super excited and I'm so happy that I'm here. I'm so happy. So excited to watch the movie. Napag-usapan din namin ni Lovie ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. 9 na buwan na nga ang dinadala ng aktres sa kanyang sinapupunan at malapit na siyang manganak. Of course, Lovie, isa pang exciting news kasi finally nilabas niyo na ang tungkol sa pregnancy mo. Ayan. Yes, I know excited. Actually, also napakahirap siyang because it's such a personal journey for me and my kids. But then you know what? It's something that I'm so happy to share. Be proud. Sabi nga, swerte ang mga buntis dahil nominated ngayon si Lovie bilang Best Actress sa urian para sa pelikulang Guilty Pleasure.
I'm just so blessed kasi syempre I've worked with amazing actors here and of course my director, like Rizali Bakatuzo, and of course Regal Films. Yes. And you know, I've always been giving me great projects. So I'm just so I'm so honored and thank you talaga sa allowance at ito. At syempre pa, exclusive din natin nakapanayam ang Mr. Nilabi na si Monty Blanco na excited na rin na maging tatay. We're really excited, obviously a bit nervous being first-time parents, but you know, it's a great moment in life and yeah, we're looking forward to it, yeah. Yeah, so of course you had a baby shower already, but still the gender of the baby is still a surprise, Labi said. Yeah. Okay, well I guess I can't share that. Yeah, but obviously because of the pink color. There was a little bit of blue on that shirt. Okay, so we're not really sure. Mula dito sa Beverly Hills, California, ito si June Lalin ng Abante nagugulat para sa Agenda. And before we go, congratulations to our colleague Willard Chang. Willard was chosen for the Asia's Modern Hero Award for Integrity in Journalism by Golden Icons. Ginanap ang awards night ngayon sa Grand Ballroom sa Okada, Manila. The prestigious event honors individuals and institutions who have made extraordinary, far-reaching impacts across Asia. Integrity. But I accept this award humbled and grateful on behalf of my fellow journalists, whether on cam or behind the cameras, especially those in the field who strive and work hard every day to keep the integrity intact despite the challenges. Again, from all of us here sa Agenda and the Billionaire News Channel, congratulations, Willard! Congratulations, Willard! At last, good news naman para maiba-iba ngayong week. I know, dami nangyari this week, no? Oo, so that was a nice punctuation mark. Pero napagod ka ba itong nakaraang linggo? Ang hirap mag-catch up sa dami na nangyayari. Sa dami nang nangyayari at sa parang yung, alam mo yung negativity. Dahil syempre puro negative yung lumalabas, ano? Pero sana may positive na lumabas. Kasi may tanong kasi si Monique. I actually have a question, Corina. May ano ba? Kasi the Senate hearings, ang dami nangyayari. May kwenta ba yung mga hearings? O, kita mo ha, sa kanya nang galing. Tagalog na ako yun. May kwenta ba daw? Kwento o kwenta? Kwenta, kasi parang walang nangyayari. Ayun. Magandang clarification, kwento o kwenta? Correct. Both. Iba pa yun. Oo. Yung kwentahan, sa likod na yon. Hindi na natin alam kung ano yung kwentahan dyan. Kaya may hearing. Oo, pero 40% daw, 40%. 40%. Naku, hindi natin alam. Basta alam natin, mas mabilis ang mga mamamahayag. Hindi ba? Like ang PCIJ, na-connectan na nila ang mga pangalan. So, ako rin medyo nagtataka bakit medyo parang nabaon na tayo doon. May 14 pa, di ba? May 14 pa na contractors na pwede nating busisiin at syempre hindi natin wala tayong sisinuhin, pero parang haba pa ng listahan. That's a lot. Imagine, it's only been a week and we're stuck with one, right? Okay, so sana magpa-interview pa yung iba para lumabasin yung mga kotse. Diba? What do you think? What do you think, right? Dapat, siguro, para lumabas na lahat ng mga tinatagong yaman. Diba? Dapat ma-interview din yan. Oo. Slowly but surely, lalabas silang lahat. Yes, at hindi kailangan may bayad. Dapat dito sa Billionaire News Channel sila magpapa-interview. Correct. Kasi mga bilyonaryo silang lahat. Ayan. Sana may mangyari. And hoping for a more positive next week, samantala, happy weekend to you and happy to you. weekend. Work week ko pa lang. Start pa lang ngayon. Bukas. Agenda weekend naman. Hayaan mo na, bata ka pa. Pwede ka pa kumayod ng ganyan. Alright. Happy weekend! Happy weekend, everyone. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si George Cahiles. Ako naman po si Monique Tuzon. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.